Tumangging magpasok ng plea si Senadora Leila De Lima para sa kasong disobedience to summons sa ginawang arraignment ng Quezon City Metropolitan Trial Court o MTC. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad kay Senator Leila De Lima nang dumalo ito sa kanyang arraignment kaninang umaga sa Branch 34 ng Quezon City Metropolitan Trial Court. Kaugnay ito ng kasong disobedience to summons o paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code na inihain ni House Speaker Pantaleon Alvarez, House Majority Leader Rodolfo Fariñas at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali dahil umano sa pag-uutos nito sa dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig sa issue ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sa arraignment, tumanggi magpasok ng anumang plea ang senadora kaya't ang korte na sa sala ni Judge Ludmila De Pio Lim ang otomatikong nagpasok ng not guilty plea. Hindi po kinikilala ni Senator De Lima ang jurisdiction at otoridad ng Metropolitan Trial Court dahil ang kasong ito ay hindi po para sa korting ito. Kaya dahil ito hindi po siya nag-enter ng plea. Si De Lima ay ineresto at ikinulong sa PNP Custodial Center noong February 24 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Bilibid drug trade. Iginiit naman ng senadora na inosente siya sa mga ibinibintang sa kanya at hinihintay na lamang niya ang magiging sagot ng korte sa kanyang petisyon upang siya ay makalaya. Ang importante po sa aking kaso ay nasa Supreme Court at umaasa po ako bibigyan ng Supreme Court yung kahilingan ko na ipalaya na po ako. Muli ring tiniyak ng senadora na hindi siya mananahimik sa mga issue kahit nakakulong na siya sa loob ng Camp Crame. Habang patuloy ang patayan at mga sinungalingan, hindi po ako mananahimik. Sa harapan naman ng Justice Hall ng Quezon City ay isinisigaw ng mga supporter nito na palayain na ang senadora. Itinakda sa April 26 alas 2 ng hapon ang pagdinig sa kaso ni Senator De Lima kung saan ang unang sasalang bilang witness ay si House Speaker Pantaleon Alvarez. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.